Nagbabala ang Communications Department sa panibagong modus ng ilang sindikato na nagpapadala ng link na akalaing lehitimo para makapanloko. Sa mga mahilig naman mag-online shopping, may paalala rin ng isang grupo para iwas scam. Nakatutok si Mariz Umali. Aminado si Nympha na addict na siya sa online shopping. Katunayan, anuman daw ang makita niyang maganda ay nahihikayat kagad siyang i-add to cart. Dahil madalas di na raw niya sinusuri ang pinagbibilhan, nakailang beses na nga raw siyang naloko. Kung hindi tamang produkto, kulang-kulang naman ito. Masama ang loob ko. Ang ginawa ko kaagad, tinext ko yung seller na ang ganda-ganda ng ipinakita nyo tapos hindi naman ganun yung i-deliver niya sa akin. Sabi ko, manloloko kayo. Si Jubel muntik na rin daw ma-scam sa kakabili niya online. Dumating po siya sa akin, worth 500 naman po siya. Kaso, pag hawak ko po, walang laman. Tapos, hindi ko po pinali si rider. Inopen ko po sa harap niya. Yun nga po, wala siyang laman. Nakakatakot po. Sayang, nakakatakot. Na makuha naman nga po ng pera. Babala ng grupong Digital Pinoys, maraming nagpapanggap ng lehitimong negosyo pero scammer pala. Ang iba, kumukuha pala ng mga personal na impormasyon gaya ng online banking details. Kaya dapat ang iba yung pag-iingat. Pero ang Department of Information and Communications Technology nagbabala rin sa isang panibagong scam na ginagawa raw ng ilang mga sindikato. May mga umiikot na sasakyan na may kargado mga equipment para mag-capture ng lahat ng cellphone number doon sa kapaligiran. At once makuha yung cellphone number, binabato ngayon na itong mga messages na ito. Parang text blast. Oo, text blaster. Maaari raw malinlang ang publiko dahil nagpapadala ang mga ito ng links na akalaing lehitimo pero peke pala. Dadalhin ka doon sa mismong site na mukhang kamuka nung lehitimong site kasi kinopya lang nila. Pero hindi totoong site yon. Please key in your username, your password, and then pag key in mo dyan, kuha na yung detalye mo, yung credentials mo. At pwede nang masimot kung ano man yung pera na nandoon sa account na yun. Masyado raw advanced at sophisticado ang mga equipment ng mga sindikatong ito na di raw matapatan ngayon ng DICT. Kaya payo na lang ng mga otoridad, oras na makatanggap ng ganitong mga text, kahit mukhang lehitimo, wag na wag kayong magkiklik ng anumang link o wag tatawagan ang cellphone number na ibibigay sa mensahe. Papasko, medyo may pera yung mga tao at gustong mamili, magdoble ingat po kayo sa inyong transaction, lalo na online. Always be suspicious of your kung sinong, lalo na kung unsolicited. Nakikipag-ugnayan na ang DICT sa mga e-wallet providers, online bank accounts at telcos para maabatan ang scam na ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.